Wala tayong pakialam sa daigdig ng mga patay. Wala rin pakialam ang mga patay sa daigdig ng mga buhay. Kaya nga pinaghiwala yan eh. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes 9:5. Basa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Tuloy. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Patay na, wala nang anumang bahagi sa nagagawa pa sa ilalim ng araw. Wala na silang pakialam. Kaya yung buhay, Brother Joseph, makikipag-usap ka sa patay, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Basa, pinaghiwalay na nga eh. Basahin natin. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Kita mo, bawal nga sangguniin na yung patay eh. Ewan ko lang doon sa iba. Yung patay kinakausap pa. Daddy, huwag mong kakalimutan, love kita. Kung kailan patay, love daw niya. Nung buhay, doon mo siya love. Huwag mong lalapastanganin, susundin mo, pakita mo sa nanay mo, sa tatay mo na sila'y mahal mo. Pero pagkamatay, pagpasa Diyos mo na, huwag mo nang kakausapin. Bawal ng Diyos yung sumasangguni sa patay. Dahil pag sumangguni ka, hindi naman sasagot yung patay. Alam mo ang sasagot? Ano po? Masamang espiritu para iligaw ka. Kaya bawal ng Diyos yun. Ang patay kasi hindi na magsasalita yan. Hindi na yan magpaparamdam. Sabi iba, nagpaparamdam daw ikatlong araw. Masamang espiritu yun, di yun ang tatay mo. Ang katunayan, natatakot yung iba, di ba? Okay. Ayaw umuwi sa bahay on the third day. Eh kung talagang tatay mo yun, di abangan mo, di itali mo. Huwag mo nang paalisin. Tatay mo pala yun eh. Masamang espiritu yun eh. Yan ang dapat yung maintindihan. Kaya, alam nyo, marami tayong paniniwala. Kaya natin napaniwalaan, wala tayong malay sa Biblia. Basahin natin ng Job. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Palang nasa libingan, hindi na aahon o babalik man sa bahay. Eh, nagpapamisa, nagpapadasal, 40 araw, 40 gabi para bumalik sa bahay. Eh, hindi naman talaga babalik yun eh. Kaya nga ayaw ng Diyos ang taong buhay sasangguni sa patay. Kasi inihiwalay niya na nga yung patay sa buhay. Ang patay, nasa kamay na ng Diyos. Dosages ng Job. Basa. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Ayun, nasa kamay na ng Diyos yung pagpasa Diyos mo na. Huwag mo nang ipapanalangin. Huwag mo na rin aalayan ng kandila. Bakit? Nasa kamay na ng Diyos. Kaya mo na ron. Mas alam ng Diyos ang gagawin niya kaysa sa'yo. Tama? Tama po. Ay, naku. Tayo nililigaw lang. Kaya yung natatakot, babalik daw ikatlong araw, eh yung masasamang espiritu, nakita, tatakot ka, tatakutin ka nga. Makakaamoy ka ng kandila, mga bulaklak, tuyo.